bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Cannot have a president who is 50-50. Ngayon kung may nagtapatakbo dyan na iba, it can go 100, 0. Ayaw ninyo kay gusto ninyo. No choice. Constitutional mandate, the Vice President who should assume the presidency. Marami na ang nababahala sa tunay na kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na nang lumabas ang isang pahayag ng isang tanyag na doktor na si Gary C. sa pamamagitan ng kanyang social media post. Ayon pa nga sa kanya, more than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente, more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. And I quote, anya, karapatan ng taong bayan na malaman kung kaya pa bang pamunuan ni Bongbong Marcos ang bansa, gayong hindi nito dinidisclose ang kanyang tunay na lagay pang kalusugan. Samantala, ayon pa kay Captain Dado Enrique, ay dapat maghanda na si Vice President Sara Duterte na pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang dahil mandato niya ito kung wala ng kakayahan ang Pangulo na pangunahan ang bansa gayong hindi lingid sa kaalaman ng karamihan, nalulong ito sa ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa nito ay iisa na lamang ang kidney ng Pangulo na mas lalong nagpapalala sa kanyang kalusugan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, atat na atat pa naman si Tambaloslos as president, si Quezon, but VP Sara is the most legal heir as president. Sorry na lang kayo, karma is real. Nagtago na yan si BBM kasi alam niyang mabubuking na siya sa pagkidnap kay Tatay Digong. Nagsakit-sakitan lang yan. Pero kung totoo man yan, deserve ito. Legit na deserve sa kanya. Dumating na ang karma ni Bangag. Lord, ikaw nang bahala sa taong masama. Kinurakot ang kaba ng bayan. Yun na ang gaba. Karma na yan. Hindi nila ipapaalam yan kung mategi si BBM. Magagawa yan ng impostor para manatili siya sa pwesto. Mga demonyong nakapwesto sa Malacanang. Yon, preview pa lang napanood nyo mga kababayan. Kinikilabutan na ba kayo? Okay, panibagong reaction mga kababayan. Sinimulan mo yung preview, tapusin mo hanggang dulo kasi kailangan mong malaman to na itong si Pangulong Bongbong Marcos nagdidilikaw doon na. At syempre, kayo na mag-analyze dito sa mapapanood nyo kasi una pa lang, preview pa lang napanood nyo, no? And dito, nagsalita na yung doktor. Alam nyo kasi mga babayan, pag ang doktor ay matagal na sa kanyang serbisyo, makita ka pa lang ng doktor, alam niya na kung meron ka ng sakit. Syempre, pag meron ka ng sakit, kailangan mo nang magpa-check up. Kailangan mo nang magpa-whole body check up. At dito sa mapapanood natin, itong pagkasalita ni Cap Dado, huwag nyo itong i-skip. Kailangan mo itong malaman, no? Na tayo ay nagmamarites, pero itong marites natin, obligasyon natin na malaman kung ano talaga nangyayari sa bansa. At dito mapapanood natin, no, sabi ni Cap Dado, dapat itong si Vice President Sara Duterte, no, ay maghanda na, no? Maghanda na. Baka at sana, maraming nagsasabi na sana bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos at ipalit na si Inday Sara. Yun ang mga pangarap at gusto ng taong bayan talaga para matapos na itong ating problema dito sa ating bansa. Grabe, no? Oo, kasi si Pangulong Bongbong Marcos, kita naman din natin naman talaga kahit naman na balik-baliktarin mo na hindi niya talaga kaya na pamunuan itong bansang Pilipinas, di ba? Kawawa na ang mga Pilipino. Dumadami na yung mga bangag. Nakita nyo naman, ang dami nagla-live, ang dami na mga krimen, at ang mga taong bayan, dumadami na yung ratapang, di ba? Lahat road race, di ba? May binabaril. Ang tapang na ng mga Pilipino. Kasi nga wala sa Tatang Digong, di ba? At syempre, huwag natin patagalin to. Baka na naman tong si Kumari sabihin, huwag ka na magsalita, boy, ituloy mo na yung video na yan. Magpakita naman ako mga kababayan. Shoutout sa mga nakapanood sa atin dyan sa Hong Kong. Hintayin nyo yung ating Kalya survey dyan sa Hong Kong.
O sana mapanood nyo po yun. At ay, syempre kaya nagpunta tayo ng Hong Kong, ay itong mga tanso ay nagpapakalap na wala, laglag ang PDP laban dyan sa Hong Kong. Pero kayo na mag-analyze sa ating vlog dyan sa Hong Kong. Hintayin nyo susunod na mga araw. At shout out sa mga taga Hong Kong na na-survey namin dyan. Grabe. Alam nyo, ang sabi dun sa isang vlog ko, sama ko na lang din dito kasi napapanood mo naman din ako. Ang sabi sa Hong Kong, ang mga bangag daw or bangag supporter sa Hong Kong, isasako daw nila, tatapon sa basura. Oy, hindi kami nagsabi niyan, yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Kaya yung mga tanso vlogger na nagpunta dyan sa Hong Kong na nag-kalye survey, fake news daw kayo, fake news pala kayo paano kayong nakakagawa ng vlog na ganyan na malakas ang Marcos, Team Marcos dyan sa Hong Kong? Wag kayo, bawal yan, boss. So ganito mga kababayan, yung mga subscribers natin dyan, pagka hindi nagno-notify si YouTube sa inyong cellphone, halimbawa nag-upload tayo, puntahan nyo na lang yung ating YouTube channel. Yun, tuwing alas 10 ng umaga at alas 6 ng hapon nag-upload si Boy Sardinas. Kaya kung hindi nag-notify si YouTube sa inyong cellphone, hindi nagbatingting, ay puntahan nyo na lang yung ating upload. At don't forget to like yung ating mga video. Ayan. At shoutout po sa mga nanonood ng mga ads natin. Yan. At nakapunta tayo ng Hong Kong. At kahit papano, meron tayong sweldo at bibili pa tayo, magpapagawa pa tayo ng mga tarpaulin ng PDP laban. Disclaimer, walang bayad si Boy Sardinas dito sa amin ni Kuya Goods. Bawal lang bayad-bayad sa amin kasi tunay at supporter tayo na DDS vlogger. Tumutulong tayo sa kampanya ng PDP laban para sa bansang Pilipinas. Gayon yun, maraming salamat po sa mga new subscribers natin dyan. Alright, okay, simulan na ito mga kababayan. Ipi-play na natin yung video, kayo na mag-analyze. Huwag mong i-skip yung video na to kasi nakakakilabot to. Okay, at ay naku, bahala na kayo dyan. O tuloy mo na yan, boy. At shout out po sa mga nanonood dyan. Don't forget to like. I-play mo na yan, boy. Ang daldal mo naman. Mga peoples, no? May security ang Vice President. PSG, no? BPSG, okay? So, yung mahalaga na secure niya yung presidente, mahalaga rin, equally important, ang security ng Vice President ninyo. AFP, makinig kayo. PNP, makinig kayo, Defense Department, makinig kayo. Wala kayo sa hulog, Bakit nyo pinapayagan na tatanggalin yung security ng Vice President? Yan yung spare tire. The next in line. Tatanggalin security niyan. Ano ba kayo? Nananadya kayo? Gusto nyo mamatayan? Dapat dyan, protektado ang presidente. Kahit bangag yan, protektado ang presidente. May magmarcha sa Menjola, ratratin nyo. Yun yung trabaho nyo, protection of the first family. Regardless if he's doing right or wrong, you have to protect him until such time the people take back that power through a people power revolution. And then mag-isip kayo. But still you secure the president. No, do not allow na may mangyari sa kanya. That's the mandate. Yun yung trabaho nyo. Otherwise, wala na kayong PSG. So you have to die for him. Even in the face of 1 million na tao. Pero mag-iisip kayo. But you have to take orders from the chain of command, which is the chief of staff, who should take command from the president, who is the commander-in-chief. Ang hindi malinaw sa inyo, you're not taking command from the Filipino people. The beginning of the chain of command does not rest only on the president, the commander-in-chief. No. The beginning, it starts with the people as the one appointing the president, the one electing the president, the one ratifying the Constitution. The Filipino people, the sovereign Filipino people, is the sovereign commander. Sovereign commander. No? The ultimate commander. Pinakamataas sa Pilipinas na commander. Kaya ayusin natin to pagka nag-reboot tayo para malinaw sa utak ng lahat ng Pilipino, sa utak ng lahat ng armed forces,
Hindi yung ang daming reklamo. Ang daming Ayan, puso. Ang daming salita. We will follow the chain of command. Binabalahura na ang taong bayan. Tinatarantado na ang konstitusyon. Tinatarantado na ang gobyerno natin. Mukha na tayong komunista. Para na rin tayong narco state. Tapos ganyan pa kayo. We will follow the chain of command. We will uphold the constitution. Shit nyo. Yung constitution binaboy Tapos ngayon, uphold the Constitution. Anong linyahan yan? Kaya nga, we have to reboot everything. Even the armed forces now, NDP, NP, we have to reboot. Because you are not aligned with the sovereign people. Tapos sabihin nyo, you're supposed to protect the people. Uphold the Constitution. Ano nakalagay doon? Everyone is entitled to life, liberty, and property. Ano ginawa niya kung presidente? Dinala niya doon, wala yung constitutional right niya. Dininay niyo siya ng right niya. Yung right to legal proceedings dito sa bansa natin. The right to a trial ng sarili nating korte. Inimported niyo yung korte, ICC. Anak ng tokwa. Hindi niyo binigay yung kanyang ng doktor and yung kanyang na lawyer. Pupusasan pa yung lawyer. Anong klase yan? And you allowed that to happen. Mga animal. Tapos yuyuko lang kayo. And then merong mga nagsasalita ngayon trying to defend the institution. Wala na kayo nga sa hulog Wala sa hulog. Kayo anong gawin nyo? May mga general doon. 3-star. Anong ginawa nyo? Wala. Pinayagan nyo yung PNP na 2-star. Anak ng tokwa tayo. Ang lalakas pa ng loob nyo ngayon. Ang lalakas ng loob nyo, pati sa Senado. Ay, ang Pilipinas talaga. Ramba guys. That's why. Kailan ba mga kababayan? Ha? Kayo, bahala kayo. Bahala kayo. Pagod din ako Tapos may magsasabi, binayaran na ako, iba na tono ko. Animal kayo. Hayop kayo. You deserve a narco state. You deserve a communist country. You deserve na the way we are right now. Kung ganyan kayong asal ninyo. Sa akin, okay lang naman I will survive. Ang interest lang namin yung nakakaraming Pilipino. Kaya nga kung sakaling umikot tong gulong at nagkaroon ng revolutionary government, there will be a lot of purging. Putsyakin naman kung anong reklamo ninyong EJK. Ito, harap-harapan. Extrajudicial killing. No, this is going to be JK, justified killing. Hanip kayo? Revolutionary government is going to be a JK. Anong EJK? Extrajudicial killing. PJK, People's Justified Killing. Lahat sila nakahilera sa luneta araw-araw. May katayin. Kundi kay tumino. Saan tayo pupuntang bansa kung ganito tayo na siraan? Sisihan. Walang prinsipyo. Walang pupuntahan tayo. 40 years na tayong ganito. Mga Pilipino. Galit na naman ako wala na signal. Wala na signal. Daming Kevin Dulalao. Bumura. Kevin, ba't ka nagmumura linggo-linggo? Basbasan ka na. PI ninyo, mga trolls, tulungan nyo, baby M nyo, bisitahin nyo sa ospital. Maganda na kayong kandila. Handa kayong kandila, mga bulaklak, mga troll na kumikita. Handa kayong kandila, ipagtirik ninyo ba? Mag-vigil kayo ba? Na seriously, the president, we hope him well. We hope that he survives this, kung totoo yan. But, ang kinakailangan natin is yung clarification from the president himself that he is well, if this is fake news,
Kung magsasalita yung kanyang executive secretary, etc., kung sino man, spokesperson, be sure you say something right. Hindi pwede magsasalita kayo and by authority of the president. Mali yun. Questionable na kagad yun. By authority of the president, ganito, ganyan. Sabi ng presidente, hindi pwede yun because you're trying to manipulate the people into believing that all is well and you're trying to exercise a mandate na hindi sa inyo. Galing sa taong bayan yung power ng presidente, 31 million nagboto, and siya lang ang pwedeng gumamit ng power. Pwede niyang i-delegate, pero ipakita nyo na muna na okay siya. Okay? Inday Sara, it is your duty, moral obligation as the Vice President to question nasaan yung Presidente. Huwag mong isipin na atat-natat ka, sasabihin na no, na ano ka, yung gustong-gusto mong pumalit. No, hindi. You're supposed to question, no, kung nasaan yung Presidente, kung okay ba yung Presidente, because you are concerned not only for his health, his well-being, but you are also concerned sa taong bayan, sa Pilipinas. We cannot have a Philippines, a government being run by stupid idiots or people around him who do not have the mandate. Hindi man lang naboto yan. And then they are assuming the power of the presidency. Cannot be. Nakadefine sa Constitution yan. AFP-PNP nakadefine sa Constitution yan. Hindi pwedeng mag-take over kayo, hindi pwedeng maghunta kayo. Basta-basta, nandyan ang Vice President. At nandyan ang 32 million na katao or more. Nadagdagan nadagdagan. 32 million or more to back up the Vice President. Kasama kami na FGF. Constitutional kami. No choice is the Inday Sara, ang Vice President. No choice. Kaya ayaw ninyo, kay gusto ninyo, no choice. Constitutional mandate, constitutional natin, it is the Vice President who should assume the presidency. Mag-OIC ka na muna just to make sure that everything is going well. Now, as the OIC, bahala ka sa maniwala sa kabinete, pero ang dami kasi hinaharap natin yung posible na magkaroon ng massive evacuation sa Taiwan if kinakailangan. You should be drawing up the plans already right now. A sick president cannot do that. Natutulog, highly sedated, o baka kleng-kleng bang-bang na yung utak, lugaw na ang utak. Delikado tayo nun. Kasi pagputok niyan, sino ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Si Bersamin? O kung sino man, si Attorney Claire, o yung asawa, nasa ano nga, di ba? Nasa New York. O si Tamba, 200,000-300,000 votes lang yan versus 32 million kay Inday Sara. Ibig sabihin, ang taong bayan, mawawala yung pangamba kung si Inday Sara na spare tire na rim 14 ang ikakabit mo doon sa sasakyan na rim 14 yung kabitan. Hindi pwedeng rim 13. No? Hindi pwedeng rim 13. Ikaw, Tamba, rim 13 ka lang. Kayo sa AFP, rim 13. Kayong sa kabinete, rim 13. Ang ikabit natin yung talagang rim 14 o rim 15, whatever. Basta yung sakto. Kasi siya yung may mandato. At kung sakasakaling pipilitin ninyo na tanggalin ang Inday Sara, revolusyon yun ang mangyayari. I'm not encouraging it. I am telling you that will happen because makakalaban ninyo yung 32 million na supporter ng presidente ni Digong at ni Inday Sara. As you have shown na yung indignation nila na dinala nyo ng pilitan yung kidnapping ni Digong. So yun yung ano. Ano pa ba sasabihin ko? Security-wise,
dapat ibalik nyo yung security ni Inday. Let her be the one to choose kung saan siya nagtitiwala. Hindi pwedeng kayo magsasaksak dyan sa kanya. And then binawasan nyo at pinapalitan nyo. Puta. Kailan pa naging ganyan? Dapat magrespeto kayo do sa presidente at vice president. Parehas yan. Kung titignan nyo, co-equal. Why? Kasi ito na vice president, co-equal. Pwede niyang palitan ito pag kinakailangan. So, pwede. Kumbaga sa tinawag lang niya, ang pagkaiba lang niyan, vice eh. Isa presidente, hindi naman pwedeng dalawang presidente. Isa lang. Pero tayo, yung sistema natin, merong papalit agad. Because ang habol, continuity. Yun yung sistema. Hindi pwede ang papalit ay isang secretary o isang general or a group of generals. Hindi pwede. Hindi pwede. Gusto nyo magpatayan ng Pilipino, mag-away-away, mag-revolusyon, mag-civil war. Do not attempt. Do not attempt. Okay. May signal pa? Okay, sabi, may signal pa ba? Salam dari Indonesia. Masyado na po tayong ginagago. Heidi Ching. Tayo ginagagot ng administrasyon. Puro sila ganid. Oo nga eh. Oy, Edward Bakay. Thank you ha. Thank you, Edward Bakay. Dahil sa sumagot ka, moderator ka na. Thank you. Bessie, FJF UK. Okay po, signal. O Bessie, mati ka pa. Moderator ka na ba? Ay, nawala kanina. Ginawa kita moderator eh. Thank you, Bessie, FGK, UK. Sidlak, Agus, and... Hindi ko tayo naintindihan. Gangster ako, Sir Bernard Pasingan. Gangster? Okay, Tama ka sa akin. Okay naman, Sir, signal. Opo, signal. Solid South. Okay, thank you sa mga pasabi. Heidi Ching. Kahit po ka na general pero magaling na tulin eh. Nawala na ako. Dahil kahit di ka na general pero para sa akin magaling ka po. Thank you Heidi Ching. Nabobola kita. FW Journey. Sir, now sana palitan na si BBM ni BP Sara para maayos. No, kinakailangan. Hindi pwedeng basta-basta yun kasi lalabas tong kudeta. Kinakailangan ma-verify if indeed BBM is in the worst of health, no? 50-50 nga yung kwento eh. Now, sagot siguro Malacanang, sasabihin fake news yan. O go ahead, sabihin yung fake news. Ilitaw niyo si BBM. No? Kasi pag sinabi niyo yung fake news, ibig sabihin hindi siya na hospital. Hindi siya ng kidney failure, hindi 50-50 yung buhay niya. So kung fake news yan, sabihin niyo yung totoo. Ano yung totoo? Hindi siya na hospital. Hindi siya ng kidney failure. Hindi siya 50-50. O nasaan siya? Ganon kasimple. Malacanang. No? Bersamin and Atty. Claire. The moment na lumabas kayo at kine-claim yung fake news yan, sinungaling kayo. Nasaan? Presidente. Diba? Pangalawa, pag sinabi ninyong okay ang presidente, ibig sabihin, ina-admit ninyo na na-hospital siya. Na-hospital siya. Hindi siya na kidney failure. Hindi siya 50-50. Ilabas nyo pa rin ang presidente. O ilabas ninyo yung doktor na nagtitreat ng presidente. Diba? Otherwise, BP Inday Sara, love you, BP Inday Sara has every right and has the backing of our government, our system, our constitution, our people to put her in place. Automatic, flat na ang gulong. Ibig sabihin, pasok ang spare tire. Ayokong pakinggan yung Madam President, ayokong pakinggan yung BP na spare tire. Ganda-ganda ng BP tapos spare tire. Spare tire. Ay, nako. So, ang ano dyan, she has every right. She has the mandate. She has the obligation. Madam BP,
Madam Inday, you have the obligation, the duty. Yun ang trabaho mo eh. Make sure na okay ang presidente. Call them up. Demand answers. Demand. O you question them. Nasaan na? Can I talk to him? Diba? Can someone make a statement? Can you put out pictures? Live na ano? Ganon. Wala kang ginagawang masama. Ginagawa mo para sa taong bayan, para sa Pilipinas. Kasi we cannot have a president who is 50-50. No? Kasi it can go either way. 50-50. Patay, buhay. Ngayon kung may nagtapatakbo dyan na iba, it can go 100, 0. 100, gera tayo, Taiwan. 100, patay ang Pilipinas. Di ba? 100. Ano na tayo? Narco state, communist state, bangkarote lalo. So doon pa rin tayo sa, kung 50-50 presidente, si Bongbong, we better find out. At tama lang mag-OIC na muna. At least we have a semblance of good governance na okay lang tayo. Hindi tayo masasabak sa gera. And yung mga allies natin, malalaman na okay lang tayo. May succession. No? Yun yung emphasis. May succession. What are laws for if you do not want the law implemented? Nasaan na yung uphold the Constitution, AFP, PNP? Uphold the laws. Sabi nyo. Ngayon, bahala kayo. Gusto nyong magulo ang Pilipinas. Uwi na yata sabi ni My Love of FGF na, Sir, uwi na yata si BP tapos tanggalan ng security, parang delikado. Kaya nga, Commander Bukay, coordinate with the security of Inday, ask them kung kinakailangan ng additional na augmentation, no? Make sure na yung talagang may VIP training ang kasi mahirap yan, responsibility diyan if something happens to her. Ang advice ko lang, sabi ko kanina sa vlog, line of sight. Madam Inday, the best security is yourself. Ewan ko kung na-cover ko kanina yung kung nawala yung signal kanina. The best security is yourself. No? You're safer kung ikaw lang ang nakakalam kung saan ka pupunta. For example, pupunta ka ng Cebu, sabi ko kanina, punta ka ng Cebu, papaalam mo dun sa kausap mo, inimbitahan ka na isang politiko o na isang grupo, punta ka ng Cebu. Yung side mo, kaya mong protektahan yung sarili mo. Kaya mong i-limit yung lalabas na information. If I am a determined assassin, I was paid, kunyari, 50 million to kill you, yung 50 million, mataas ang presyo ng Vice Presidente. If I am, kaya kayo mga assassin, yung 1 million, huwag niyong tatanggapin. Huwag kayo magpapabarat, no? If I am determined to kill you, I would need information so that I will be there at the exact moment na nandun ka. Either I have a pattern of your whereabouts, yung activity mo Monday to Sunday or any given month, or I would have specific information which I can buy from people who are entrenched in the system, sa government, sa side mo or do sa side ng pupuntahan mo. Okay. So, meron akong mga tao, galamay, na puting ahas, ika nga, na nagsasabi sa akin, saan ka pupunta? Pagka nalaman ko pupunta ka doon, definite, on a Monday you will be there. Ganitong oras, alas 10 o alas 12, alas 11 ka magsasalita, I will be there. Pulling a trigger. Ganon. So, the best way to deny that information sa side mo is huwag ka magsabi sa mga tao mo. Ikaw lang ang nakakalam. Sila, hindi nila alam sa last moment. So that will be hard for the assassin
to take you out, take you down, kasi hindi niya alam. Walang verification. So, last minute. Tapos pagka yung pupunta mo naman, sabihan mo na ganun din. Kasi security-wise. Hirap. Pero yung hindi yan nakukuha sa paramihan ng security. The best security is yourself. You are the only one who know the pattern, the schedule. And kung yung aid mo, yung pinaka-trusted na aid mo, alam niya, siya lang ang nakakalam. Eh, ang problema kasi, mentras isang security lang, for example, what can happen, ano? Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang
minamahal. Lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.